may masaktan pa ulit. Eh kung gano'n, at ng taong takot lumaban, dito lang sa loob, di kayo makakapasok dito. Pero ako, kailangan ko lumabas. Doon natin siya matatapos. Tama. Kailangan nasa labas tayo. Pero mahal, Isasama rin ako. kuya, pero... Kailangan lang matapos to. Dito lang kayo sa loob. Huwag kayo lalabas ha. Diego, iyo, huwag ka naman magpadalos-dalos. Ako ang ama ng boarding house na to, tita. Ano silbi ko kung dito lang ako tatago? Habang may lumalaban sa labas, para sa ating lahat. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat tsaka babalik kami. Pangako ko yun sa'yo, Angel. Basta mahal, mag-iingat kayo ha. Bumalik kayo, lahat kayo. Lumabas kami noon at may ilang lalaki ring sumama sa amin. Pero may mga naiwan pa rin sa loob ng boarding house para nga bantayan ang mga babae. Paglabas namin, itinuro namin kay Lolo Basyo ang puno ng bulak. Sinuri niya ito at nakita nga niyang tila buhay pa. Hindi kasi talaga mapapatay ang isang puno hanggat may lupa pa itong nakakapitan. Pero habang nasa ganun kaming sitwasyon, biglang napahawak si Lolo Basyo sa kwintas niya. Lo, bakit parang kumukulo yung laman ng kwintas niyo, Lo? Oo nga no. Ibig sabihin nga, nandito na siya sa paligid. Maganda kaya. Ayan na ka. Sige! Lumapit ka, Swan! Magtos tayo ng din! May matanda na pala kayong border. Bakit parang iba yung pakitungusan niya? Sino ka ba? Maganda yan. Wala kang ideya kung sino talaga ako. Ngayon, halapin mo kaming halimaw ka! Sabay-sabay nga kaming umatake noon. Dahil nasa malawak kaming bahagi. Malaya rin ang kilos niya at doon ko lalong nasaksihan kung gaano siya kabilis. Naiiwasan niya ang mga atake namin. At siya naman ay naaabot kami ng mga kuko niya. Natamaan niya yung likod ko. Ako rin ang grabe. Ang ingat kayo. Tandaan niyo, mas mabilis siya. Pero kung harapin mo masod ka, Nang si Lolo Basyo na umatake sa kanya ay napanganga na lang ako sa bilis kumilos ng matanda. Hindi naman kasi siya uubod-ubod at halatang malakas pa. Pero sa galaw niya ay halatang may pinag-aralan siya. Walang yaba. May abilidad ka pala. Hindi kita pwede malitan. tulad ka no. Kasi puro mga taong walang laban ang binibiktima mo. Ngayon, ako ang kalabanin mo! Unang umatake si Lolo Basyo. Ako naman, tumayo at naghanda na rin. At ganun din ang ginawa ni Kuya Diego. Napansin ko sa aswang na tila nababahala siya sa galaw ng matanda. Kita kasi ang bawat kilos niya dahil sa ilaw sa labas. Tapos nagbukas pa ng bintana noon ng ilan. At doon na tumungaw ang ibang border para panoorin ang nangyayari sa baba. Ang hirap pumatake. Baka si Lolo pagtamaan natin. Oo, mga kasama. Mag-ingat tayo. Baka masaktan pa natin si Lolo Basyo. Dito babasahin. Ang tawag dyan, buntot pagi! Lalong ang uminit ang labanan nila at halos hindi kami makasingit. Pero nakabang pa rin kami ng pagkakataon para masaktan ang aswang. At sa kasamaang palad, dahil dehado na siya at tila nang hina sa buntot pagi, bigla siyang lumapit sa akin at hinawakan ako sa leeg. Sige, lumapit ka na. Maglalaslasing ko ang leg ng lalaki to. Lucas! Ay! Bitawan mo siya! Honey, mag-a-apply ako loan for Mr. Cash. Ano? Hindi mo ba kayang gumamit ng palangga? Minsan,